Magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sapagkat muli tayo po'y magkakasama ngayon pong huling Miyerkules ng gabi ng Agosto. Tunay po na napakabilis ng mga araw. At tapos na naman ang isang buwan. Next week po ay bare months na, no? Panahon na ng Kapaskuhan. Kaya maririnig na natin itong sikat na figure, no? Pagka Pasko. Patuloy po na dapat nating pasalamatan ng Panginoon sapagkat sa kabila ng maraming mga challenges na kaharap po tayo ngayon pong August. Bagyo, kalamidad, pagtaas ng mga bilihin. Ang ilan po sa atin ay namayapa na ang mahal sa buhay. Ay tunay po na ang Diyos ay tapat pa rin po sa atin. Hindi niya po tayo iniwan or pinabayaan sa bawat araw na lumipas ng buwan pong ito. At ako po yung naniniwala na sa pagpasok natin sa ikasyam na buwan ng 2023 ay patuloy niya tayong sasamahan, gagabayan at tuturuan. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, buksan na po natin ang ating mga Bible sa Book of Nehemiah, chapter 6, verse 9. Nehemiah 6:9, ang sabi po dito, "They were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work, and it will not be completed. But I prayed, now strengthen my hands." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa isang buong buwan na ito na naging bahagi ng buhay namin ang pag-aaral, pakikinig ng inyo pong salita. Dalayan ko po, Panginoon, lahat ng mga natutunan namin ngayon, buwang ito. Ito po ang magsilbing lakas namin, magpatatag ng aming pananampalataya sa pagharap sa panibagong buwan at maging sa malapit na pagtatapos ng taong ito. Nawa kung anuman ang inyo pong plano sa amin ay ma-accomplish po sa buhay po namin upang masabi po namin na tunay na kami po ay pinagpala mo sa taong ito na nagawa namin ang kalooban mo sa bawat araw, linggo at buwan na nagdaan. Kaya Panginoon, sa patuloy na pag-aaral namin, patuloy na kami ay inyong gabayan, turuan, tulungan, bigyan ng kalakasan para magampanan, Panginoon namin sa pamagitan ng biyaya mo ang mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin ngayong taong ito. Salamat sa buhay, salamat po sa mga pagkakataong ganito na mapapag-aralan namin yung salita. Ito, Panginoon, naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagka tayo po ay may karamdaman, halimbawa may problema po tayo sa atin pong mga ngipin, anong klase or sino pong doktor ang atin pong pupuntahan para mas maging sigurado ang pag-ayos at paggaling at pagbibigay ng solusyon sa problema po natin sa ating mga ngipin? Di po ba ay dentista? Pagka naman po may problema tayo sa ating mata, ito'y nalalabo or meron po tayong nararamdamang kakaiba sa ating mata, kanino po tayo pupuntang doktor? Kasi hindi pwedeng basta na lang doktor ang ating puntahan kung meron tayong problema, lalo na sa particular na bahagi ng ating pong katawan. Di po ba? So pupunta po tayo sa optometrist, yung doktor ng mata. Pagka may problema po tayo sa puso, pupunta tayo sa cardiologist. Pero nangyari na po ba sa atin na halimbawa meron tayong yung problema sa ngipin, pero pumunta tayo sa doktor ng puso o kaya ay doktor ng mata? Marahil ilan sa atin ay magbabaka sakali, baka mabigyan tayo ng solusyon. Pero ang dapat nating gawin, basta't meron tayong problema sa particular na bahagi ng ating pong pangatawan o sa ating pong pamumuhay, doon tayo sa dapat na doktor, or dapat na tao o propesyon ng tao ang atin pong pupuntahan para sigurado at mabisa yung mga solusyon na ipagkakaloob sa atin. Sapagkat the moment na meron po tayong problema, tapos doon tayo hihingi ng tulong sa isang taong alam natin na hindi yun ang kanyang expertise, ay nagsasayang lang tayo ng pera, ng lakas at saka ng oras. Di po ba? At kung sakaling tayo ay bibili ng gamot, hindi po tayo pupunta sa hardware.
siyempre, sa butika tayo pupunta. Ngunit, bagamat alam po natin ang katotohanan yon, madalas sa buhay po natin, pagka tayo po ay may suliranin, hindi po yung tamang tao ang pinupuntahan natin para tayo'y matulungan. Kaya, madalas tayo ay bigo. Madalas, walang pagbabago, no? Or ganun pa rin ang nangyayari po sa ating pong buhay. Ngayong gabi, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa isang leader, leader ng Israel. Nung nagkaroon po siya ng patong-patong ng mga suliranin, ang pinuntahan niya ay yung totoo na makakatulong sa kanya. Yun ang kanyang hiningan ng tulong. At yun po ay walang iba, kundi ang Panginoon. Ang aking pong panalangin ngayong gabing ito, pagkatapos nating pag-aralan ang bahaging ito, ay malaman din po natin na sa panahon na tayo po ay may kabigatan sa ating pong buhay, doon po tayo pumunta. Doon po tayo humingi ng tulong sa sigurado na nakakaalam ng ating problema at nakakaalam ng solusyon sa ating pong problema. Ngayong gabi ay atin pong pag-aaralan ang panalangin ng isang lalaki na pinamunuan niya po ang pagtatayo ulit ng pader ng Jerusalem. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, The Prayer of Nehemiah. The Prayer of Nehemiah. After 70 years po na mabihag ang Judah or ang Southern Kingdom ng mga Babylon at sila ay dinala nga po doon sa Babylon, after lang 70 years, katulad po ng prophecy, ay sila ay babalik sa Jerusalem. Kaya nung nasakop po ng Medo-Persia ang Babylon, nagkaroon po ng kautusan na ang lahat ng mga Hudyo na nasa Babylon ay pwede nang umuwi doon sa kanilang bayan sa Jerusalem. So nagkaroon po ng tatlong batches or tatlong grupo na umuwi. Ang unang batch or ang unang grupo na umuwi ay ito po'y pinangunahan ni Zerubbabel. Okay? And then after few years, ang sumunod po na grupo na umuwi ay pinangunahan naman ni Ezra. And then after few years, ang pangatlong pangkat or grupo na umuwi ay itong pinangunahan ni Nehemiah. Pero bago po sila tuluyang umuwi, ang ginawa po nitong si Nehemiah ay pumunta muna siya sa Jerusalem. Sinorvey niya muna yung place. Kasi sabi nung kanyang kapatid na si Hanani, nakakaawa ang Jerusalem. Bagsak ang kanyang pader. At alam po ninyo, nung unang panahon, pagka bagsak ang iyong pader, ang inyong lungsod o ang inyong syudad o ang inyong lugar ay nanganganib at walang kalaban-laban sa mga mananakop o sa mga kung sino man tao ang gustong sumakop sa kanila. Sapagkat noon, ang simbolo ng security nila ay yung kanilang bakod or yung kanilang walls. Pagtaas at pagkapal ng walls ay pag-secured ng kanilang city. Pero itong Jerusalem nga, sa loob ng 70 years, walang nag-asikaso dito, winasak ito ng mga Babylons, sinudog, at ito'y naiwan na nakatiwangwang. So, pagbalik ni Nehemiah, nung makita niya yun, siya po ay nag-prayer and fasting, pinag-pray niya talaga, nagkaroon siya ng malalim na kabigatan na itayo ulit ang walls of Jerusalem. Okay? So, nakita natin, bumalik siya sa Persia at nagpaalam siya sa hari na maglilive muna siya para ayusin ang mga bagay sa Jerusalem niya para itayo ang nawasak na bakod dito. At kung mapapansin niyo po, bawat desisyon, bawat gagawin niya na plans ay kanyang kinukonsulta muna sa Panginoon. Maging ang pakikipag-usap niya sa hari, yung pagpapaalam, ay pinag-pray niya muna na makapagsalita na siya ng maayos at payagan siya ng hari. At maging sa maraming mga oposisyon na naranasan niya, lagi siyang humihingi ng tulong sa Panginoon. At ngayong gabi, ngayong oras na ito, dito sa chapter 6,
makikita po natin, mababasa po natin na nasa kalahati na yung pagtatayo nila ng bakod o ng pader ng Jerusalem. Pero dito po sa chapter 4, nung plinano nila na simulan ito, ay marami na ang naging against. No? Kung babasahin natin si chapter 4, makikita natin dito si Sanballat at saka itong si Tobiah na Ammonite. No? So ito yung mga kapit syudad nila na parang sabi nila, no, naku, walang hindi nila kayang ibalik yan. No? At anong naisip nila? At itatayo nila yan ulit. Okay? So, ngayong gabi mga kapatid, dito po sa pagtatayong ito ng pader po ng Jerusalem, ay maraming naging panalangin itong si Nehemiah. At dito po sa chapter 6, no, verse 9, ay makita natin dito yung kanyang experience, yung dahilan. Kung bakit niya ipinag-pray, dito sa last part, ang sabi niya, but I prayed, now strengthen my hands. No, palakasin mo po, Panginoon, ang aking mga kamay. Meron po tayong makikita na 3 bagay tungkol po sa panalangin ito ni Nehemiah. Ang una na makikita po natin, we will see his problem. No? Makikita po natin or malalaman po natin dito na mayroong problema si Nehemiah. Kaya siya nag-pray. Okay? Kaya siya tumawag sa Panginoon. At mga kapatid, ngayong gabi, nawa ganyan din po maging practice natin. Basta't meron tayong problema, tawag agad tayo sa Panginoon. No? Sapagkat yan po ang ginawa ni Nehemiah. At ito pong ating binabasa ngayon, itong pinag-aaralan natin ngayon, ito po yung isinulat, no, para maging halimbawa sa atin. Na itong si Nehemiah, basta't merong problema, tumatawag siya sa Panginoon. Ano ba ang kanyang mga problema? Again, balikan po natin dito sa chapter 4, verses 1 to 3. Ang sabi dito, when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews. And in the presence of his associates and the army of Samaria, he said, what are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble, burned as they are? Tobiah the Ammonite, who was at his side, said, what they are building, if even a fox climb up on it, he would break down their wall of stones. Okay? So makita natin dito, no, yung pag-aalipusta, no, pang-iismol nitong si Sanballat at saka si Tobiah, no? Parang anong naisip ng mga ito at itatayo nila yung pader ng Jerusalem? May babalik ba nila yan sa dati? No? Gaano nila katagal yan may tatayo? And then sabi naman ni Tobiah, pagka yan ay kanilang naitayo na, at yan ay nilundagan, no, ng wild dog, no, or yung fox, matutumba yan. No? Ang ibig sabihin, mahuna ang kanilang gagawing pagtatayo. Okay? So ito yung ito yung mga pangungutya, no, na narinig, no, ni Nehemiah. So kumbaga, sa kanyang pagtatayo nito, na ito ay kalooban ng Panginoon, no, sa paggawa niya ng kalooban ng Panginoon, no? Yung mga outsiders, no, ay against at kung ano-ano ang mga sinasabi. Sa panahon pa natin ngayon, ang term ay bashing, no? At kung titingnan natin sa verses 10 and 11, ito ang sinasabi. Meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out, and there is much rubble that we cannot rebuild the wall. Also, our enemies said, before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to the work. So makita po natin dito na may dalawang problema. Ang sabi din sa verses 1 to 3, yung mga outsiders, no, galit sa kanila, no, ayaw nilang matuloy ang kanilang pagre-rebuild ng walls. Then pagdating naman dito sa verses 10 and 11, no, sa verse 10, makikita naman natin na yung mga kababayan niya mismo, no, na nagtatrabaho para i-rebuild yung wall, ay napapagod na rin, no? At sila nga ay tinatakot ng mga outsiders. Makikita natin na inside and outside merong problema. At alam po natin, pagka merong problema, kahit ano man ang ginagawa natin, pagka nagkaroon tayo ng problema,
parang it makes us slow down, 'di ba? Kasi ang ina-expect natin sa bawat ginagawa natin ay ito ay magiging maayos, ito ay magiging maganda ang proseso, no? Pero dito in the process of them rebuilding the wall, ang daming problema. At hindi lamang sa labas ang problema, kundi yun nga, kahit sa loob, na para bang kung meron kang dapat paghuhugutan o aasahan ng lakas, ay dapat yung mga kasamahan mo, kababayan mo. Pero sila nagiging source din ng discouragement kasi napapagod na sila. So makita natin dito, no, na may problema si Nehemiah outside and inside the walls, no? Yung outside niya, yung mga hindi nila kababayan, at yung nasa inside the wall, ito naman yung kanyang mga kababayan. Pero ang maganda po dito, Nehemiah recognized the problem, no? Admitted that they have a problem. Hindi niya ito i-deny, no? Hindi niya rin sinabi sa mga tao na hindi kaya natin 'yan, wala 'yan, no? The fact na siya po ay tumawag sa Panginoon, no? Ibig sabihin, inaamin niya na hindi niya kayang ayusin ang problemang 'yon. At siya ay tumawag sa Panginoon sapagkat kinikilala niya na ang Panginoon lamang ang makakasolve ng kanilang problema, no? Actually, meron siya 3 problema dito. No, una, the walls are ruined, no? Wasak ang pader ng Jerusalem. At yun nga, ang ibig sabihin pag wasak ang iyong pader nung unang panahon, you are vulnerable sa kahit anumang attacks, no? Wala kang panglaban. Masasakop at masasakop ka pagka sira o mababa ang iyong walls. Kasi yung walls noon, yun ang kanilang protection. Okay? And then, ang pangalawa niyang problema, yun niya, yung opposition from the outside, na talagang tinatakot sila parati. No, nagbabanta, no, nawawasakin, no, papatayin sila para hindi matuloy yung kanilang project. And then, ang pangatlo, na problema niya is from the inside, no? Yung mga kababayan niya. Nanghihina na. At syempre, pagka ikaw ay nanghihina na, tatamarin ka ng trabaho, no? Babagal ka na o titigil ka na. Lalo na pagka kulang ang supply, no, ng pagkain. At yun nga, meron kang pressure outside. Kaya, ang ginawa ni Nehemiah, siya ay nanalangin sa Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, marahil may ilan sa atin dito, no, na nakakaramdam, no, sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang paglilingkod din sa Panginoon, sa kanyang pagsunod sa Panginoon. May mga opposition, no, from the outside, no? At meron din tayong opposition na galing sa ating family, sa ating relatives, sa ating pong mga loved ones or sa ating mga friends. At yun pa, ang isa pang problema natin, marahil hindi pa natin nasisimulan or hindi pa natin natatapos yung mga dapat natin gawin. Tapos ang dami ng mga naging problema, no? Kulang na tayo sa supply, wala na tayong mga resources, no? Gipit na tayo. Mga kapatid, ngayong gabi, dapat i-recognize po natin na totoo itong mga problemang ito, no? Na pagka hindi ito binigyan ng solusyon, no, ay talagang mahihirapan tayo, magkukwit tayo. Si Nehemiah, he recognized, no, his problem. At ang ginawa niya, tumawag siya sa Panginoon. At ngayong gabi, mga kapatid, nawa sa bawat problema natin, maliit man yan o malaki, let's call on God. No? Sapagkat siya ay nakikinig, handang tumulong, handang sagutin at bigyan ng solusyon lahat ng klase ng ating pong problema. Okay, so yun po makikita natin tungkol dito sa panalangin ni Nehemiah. Strengthen my hand. Okay? At naniniwala ako na kahit si Nehemiah, no, dahil nga sa mga pressures na ito na nararanasan niya, marahil nanghihina na rin siya. No? Nakakaramdam na rin siya ng discouragement. Kaya siya nagpray, Lord, strengthen my hand. At ngayong gabi, kung nakakaramdam ka na ng discouragement, no, gusto mo na mag-quit, no, lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon, let's always pray, mga kapatid, that the Lord will strengthen our hands. Okay?
So, yun po ang una, his problem. Secondly, his priority. No? Malalaman natin, makikita natin, sa pamagitan ng kanyang prayer, yung kanyang priority. He asked to strengthen his hand. Okay? Makita natin dito kung ano yung mahalaga sa kanya at yung kailangan niyang tapusin. Kung babalik po tayo dito sa chapter 6, naglabas ng fake news. Ito pong si Sanballat. Ano po? At ang sabi niya dito sa chapter 6, verse 5 to 7, Then the fifth time, Sanballat sent his aide to me with the same message, and in his hand was an unsealed letter, in which was written, It is reported among the nations, and Geshem says it is true that you and the Jews are plotting to revolt, and therefore you are building the wall. Moreover, according to these reports, you are about to become their king, and have even appointed prophets to make this proclamation about you in Jerusalem. There is a king in Judah. Now this report will get back to the king, so come, let us confer together. Verse 8, I sent him this reply, Nothing like what you are saying is happening. You are just making it up out of your head. So, gaya na sabi ko kanina, no, nagpalabas ng fake news itong si Sanballat, no, para talaga i-discourage or patigilin sila sa kanilang ginagawa. No? Ang kanyang fake news ay nagpaplano, no, na magrebelde, no, or magkudeta itong si Nehemiah against the king of Persia na nakakasakop ng kanilang bansa that time. No? At yun ang dahilan bakit nila tinatayo yung walls. Okay? Kasi this time, yun nga, nangangalahati na sila. Hindi nila mapigilan si Nehemiah at ang mga Hudyo, no, sa pagtatayo. At ang ganda ng kanilang tinatayo, hindi mahuna. Kaya nga, kung mapapansin nito sa verse 5, for the fifth time. No? Kasi, lagi nilang dinidiscourage, lagi nilang tinatakot itong si Nehemiah. Pero, hindi natitinag itong si Nehemiah. Tuloy siya sa kanyang trabaho. At ang mapapansin nyo rin dito sa prayer na ito ni Nehemiah, strengthen my hand, hindi niya priority ang makipaglaban kay Sanballat, no, kay Tobiah at saka sino pa, no, na oppose dun sa kanilang ginagawa. Okay? Hindi niya pinag-pray na, Lord, strengthen my hand so that I can defeat these oppositions. No? Hindi niya rin pinag-pray, mga kapatid, na sa tindi ng pressure na nararanasan nila, no, sa mga death threats, no, na naririnig nila, at sa fear na na-experience, no, nila dahil nga sa mga threats na ito, ang pinag-pray ni Nehemiah, strengthen my hand, na ang ibig sabihin, palakasin mo ang aking kamay para maituloy ko itong aking ginagawa, para matapos ko itong aking ginagawa. Sapagkat ang sabi dito sa verse 9, they were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work, and it will not be completed. No? So kaya sila nagpapadala ng mga fake news, ng mga pananakot, dahil iniisip nila na sa pamagitan ng mga negative news na yun, no, manghihina na ang lahat, no, titigil na sila sa kanilang trabaho. At hindi na matatapos yung pader ng Jerusalem. At yun nga, mas magiging kahiyahiya at katawa-tawa sila. Pero, again, once we are doing God's work, at kung yun po ang ating priority, no, hindi yung ibang mga bagay, ang priority natin ay tapusin, no, gawin ang gawain ng Panginoon, walang sino man ang makakapigil sa atin. Ang sabi nga po sa 1 John 4:4, You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. So, kung ang ginagawa po natin yan ang kalooban ng Panginoon, yan ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, kahit na gaano kahigpit ang mga opposition. No, wala pong makakapigil sa atin, because greater is He that is in us than He that is in the world. Okay? At ito po ang ginawa ni Nehemiah. Again, hindi niya pinag-pray na tanggalin itong mga opposition na ito. Tanggalin itong mga problemang ito.
ang kanyang ipinanalangin ay bigyan siya ng lakas, no, para matapos niya, no, yung gawain ng Panginoon. Sapagkat yun ang kanyang priority. Hindi niya priority yung makipag-away or pansinin yung mga dinidikta na negatibo sa kanya ng kanyang mga kaaway. At ngayong gabi, mga kapatid, kung may mga tao na dumidiscourage sa atin, no, may mga tao na pumipigil sa atin, sa ating pagsunod sa Panginoon, let us pray that the Lord will strengthen our hand, no, para magawa natin yung dapat nating unahin, yung dapat na pahalagahan natin sa buhay na ito. At yun po ay yung kalooban ng Panginoon. Dito, pinipili talaga ni Sanballat at saka ni Tobia na itong si Nehemiah ay umalis doon sa kanyang pagtatrabaho at sumama sa kanila, no? Ang sabi dito sa verse 10, "One day I went to the house of Shemaiah, son of Delaiah, the son of Mehetabel, who was shut in at his home. He said, 'Let us meet in the house of God, inside the temple, and let us close the temple doors, because men are coming to kill you. By night they are coming to kill you.' But I said, 'Should a man like me run away? Or should one like me go into the temple to save his life? I will not go.' I realized that God had not sent him, but that he had prophesied against me because Tobiah and Sanballat had hired him. He had been hired to intimidate me so that I would commit a sin by doing this, and then they would give me a bad name to discredit me." So, makita natin dito, no, na talagang dahil dito sa false or fake news na ito na pinalabas ni Sanballat na yun nga, siya daw ay magre-revolt, no, against the king. So, yung isang prophet, no, na hinire ni Sanballat at ni Tobia ay kinausap siya, no, na magtago tayo doon sa templo, sarado natin, no, dahil maraming gustong kumatay sa iyo dahil doon sa balitang yun. At salamat sa Panginoon sa discernment, no, ni Nehemiah na yun ay pakana ni Sanballat at ni Tobia para siya ay bumaba, no, at sigurado, no, kikidnapin siya nitong tatlong ito. Kasi pagka nawala na yung leader ng mga Hudyo na si Nehemiah, matitigil na rin ang pagtatrabaho. Hindi matatapos yung wall. At mapapahiya nga sila. No? Pero yun nga, once you give your problem to God, no, the Lord will guide you, the Lord will give you wisdom, no, kung paano iiwasan itong mga hindi kailangan, itong sisira sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng karunungan at kalakasan para ang i-prioritize mo or unahin mo ay yung ipinapagawa niya sa iyo. Again, ngayong gabi, ano-ano ang mga distractions, no, na meron tayo. No? May mga bagay ba sa buhay natin na hanggang ngayon hindi pa natin nagagawa. No? Yung mga bagay na sinabi sa atin ng Panginoon na dapat gawin mo, pero natatakot tayo, no, nahihiya tayo, nagdududa tayo. At nadidistract tayo ng maraming mga bagay katulad ng mga pangangailangan, ng mga gastusin. Mga kapatid, ngayong gabi, kung meron po tayong ganyang karanasan, no, maraming discouragements, maraming obstacles, let us pray that God will strengthen our hands. Katulad po ni Nehemiah. Sapagkat when we pray for strength in our hands, mapaprioritize po natin, mauuna po natin yung mga dapat nating gawin sa buhay na ito. Okay, so yun ang pangalawa na makikita natin sa panalangin ito ni Nehemiah. Ang una, his problem. Second, his priority. Ang pangatlo, his power source, no? Or ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Okay? Again, kung obserbahan po natin ang buhay ni Nehemiah, no? Sa bawat desisyon, sa bawat problema, sa bawat oposisyon na kanyang nakasalamuha, no? Ang una niyang ginagawa, tumatawag siya sa Panginoon because it is God that empowers him, no? The source of his strength, the source of his power is no other than the Lord, no? Wala na pong ibang makakapagpalakas sa atin, no? Wala na pong iba, no, na magbibigay po sa atin ng karunungan at kaalaman para malampasan ang matitinding mga problema sa buhay na ito,
kundi ang Panginoon lamang. At yan po ang makikita natin sa buhay at sa panalangin ito ni Nehemiah. His power source is God. Mga kapatid, ngayong gabi, saan nagmumula ang ating lakas, ang ating sigla? Kailangan po natin na maging dependent sa Panginoon. Para matapos po natin yung ating takbuhin, yung ating assignment sa buhay na ito. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon na marating natin. Pero yun nga po, hindi natin ito magagawa sa ganang lakas at talino natin or sa tulong ng ibang mga tao. Magagawa lang po natin ito sa lakas, talino na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ang panalangin ko po sa bawat isa, sa patuloy na pag-ikot, sa patuloy na paglipas ng araw sa buhay po natin. Maya-maya ay 2024 na. Di po ba? Pero sana mag-reflect po tayo. Anong nangyari sa 2023? So far, ano na ang nangyayari sa buhay po natin? I'm sure marami tayong nakasalamuhang problema. Pero nakita po ba natin kung ano yung dapat nating priority? At nawa ma-recognize natin, i-acknowledge natin that our power source is God. Wala nang iba na makatulong sa atin. Masusurvive natin ang 2023 because of God. Masusurvive natin ang 2024 because of the Lord giving us the strength. At yan nga pong parati nating binabanggit na talata. Si Apostol Pablo, natapos niya yung kanyang mission sa buhay na ito dahil sa kanyang power source. Sa Philippians chapter 4 verse 13, yun ay maliwanag na nakasulat. I can do all things through Christ who strengthens me. Mga kapatid, ngayong gabi, kung may pinapagawa sa iyo ang Panginoon at mukhang imposible, or napakahirap at ang daming oposisyon, tandaan po natin, ibinigay yan sa atin ng Panginoon. Para yan po ang ating unahin, gawin, at tapusin. At mangyayari lamang po yan, kung ang Panginoon, kung tayo po ay laging aasa sa lakas at katalinuhan ng Panginoon. Katulad po ng naranasan ni Nehemiah at ng mga Hudyo. At pagdating po dito, sa chapter 6, verse 15 and 16, so the wall was completed on the 20th of Elul in 52 days. When all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work has been done with the help of our God. Okay? So, sa isang kamangha-manghang pangyayari, after 52 days, na-rebuild nila, naitayo nila ang pader ng Jerusalem. At nung malaman niya ng kanilang mga kapitbansa at nung mga kaaway nila, anong nangyari? Natakot silang lahat at nawala na yung kanilang yabang, sapagkat alam nila na yung pangyayaring ito, yung accomplishments na ito, ay nangyari dahil sa tulong ng Panginoon. Hindi kayang talunin, pigilan, sirain ng kalaban, ng kahit anumang oposisyon, ang gawain ng Panginoon. Once na ito po ang atin pong inuna. Okay? At tandaan po natin, itong 52 days na ito, hindi dahil sa magagaling itong mga Hudyong ito, hindi dahil sa mabibilis silang magtrabaho, hindi dahil sa marami silang workers, kulang na kulang nga. Nangyari ito sa kapangyarihan, sa proteksyon ng Panginoon. At hindi nagtagumpay yung mga oposisyon na yun because God protected them. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, the Lord will protect you. Sa kahit anuman na ginagawa natin ngayon, na yan ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ginagawa natin para sa Panginoon. Ipagpatuloy natin, mga kapatid. Darating ang mga oppositions, darating ang mga obstacles. Sana wag tayong tumigil. At ito nga, ang pinanalangin ni Nehemiah ay hindi tanggalin ang mga problemang ito. Ang pinanalangin niya, Lord, strengthen my hand. Kaya, yun po nawa maging panalangin natin sa bawat araw ng buhay natin. Itong panalangin ni Nehemiah, strengthen
my hand. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong paalala sa amin ngayong gabing ito. Salamat po sa buhay at pangunguna sa prayer life ni Nehemiah. Nagtagumpay sila, hindi dahil sa kanilang katalinuhan at sa kanilang kalakasan, kundi dahil sa inyo. Salamat po kay Nehemiah. Sa bawat problema na kanyang nakasalamuha, siya ay tumawag sa inyo. Ikaw ang kanyang source of strength, source of power. At nawa ganun din po ang mangyari sa buhay namin ngayon. Sa bawat pagsubok na aming madadaanan, ito po ay aming kilalanin at ang unahin namin, Panginoon, ay yung pinapagawa mo sa amin. Tulungan mo kaming huwag ma-distract. At kung kami ay distracted sa gabing ito, ibalik mo kami sa kung ano ang gusto mong ipagawa sa amin. At tulungan mo kami na maging dependent sa inyong lakas. Sapagkat, katulad na nangyari kay Nehemiah, matatapos namin ang gawain mo na iniatang sa amin. At mamamangha ang mga tao because of your power. Kaya, Panginoon, pagpalain mo ang salitang ito sa buhay po namin. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.